So muli, ilabas natin yung ating mga Biblia. Part 2 na ito, no? Ayan ang pamagat natin, no? My family and I are for Jesus. Buksan natin sa John 1:41 to 42. John 1:41 to 42. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is the Christ." And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which word translated is Peter. Nung na-born again, listen very carefully, nung na-born again si Andrew, pakisabi na-born again. Walang sumasagot na-born again. Mas malakas pa, na-born again. Yun yung mga nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos, tinanggap si Christ bilang Lord God and Savior na kanilang mga buhay. Ang sabi ng Biblia, the first thing he did. Pakisabi, the first thing. Ang una niyang ginawa, hinanap niya yung kapatid niya. Ang una niyang in-evangelize yung kapatid niya. Ang una niyang dinala kay Kristo, kapatid niya. Amen? Sino rito yung mga na-born again na? Sino ang una mong dinala kay Kristo matapos kang ma-born again? Ayan. Sino? So, ang ginawa ni Andrew, ang una niyang dinala kay Kristo, marami siyang pwedeng dalhin kay Kristo, yung kapatid niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Yung kapatid niya ang kanyang dinala. At makikita natin, no, dito sa banal na kasulatan din, sa aklat pa rin ng Lucas, no, makikita natin dito itong si Sicaraya. Si Sicaraya, ito yung tatay ni John the Baptist. At alam natin si Sicaraya ay isang saserdote, punong saserdote. At meron siyang asawa. May tao pa ba rito? Ang asawa niya ay isa ring Kristiyano, mananampalataya ng Panginoon. May tao pa ho ba rito? Sino rito yung may asawa? Sino may asawang mananampalataya? Sino yung nag-asawa at pinili ang mananampalataya? At sino rito ang mag-aasawa na pipiliin ang mananampalataya? Mag-aasawa pa lang at pipiliin niya yung mananampalataya. Di ba? Kahit na mayaman lang, hindi sobrang mayaman, basta mananampalataya. Kahit na hindi sobrang ganda, hindi sobrang gwapo, basta gwapo at maganda lang. Hindi sobrang sobra. May tao pa ba? So makikita natin na itong si Sicaraya ay may asawa. At ang kanyang asawa ay mananampalataya. Pakisabi, mananampalataya. Mananampalataya rin ng Panginoon. Saan makikita yan? Sa Luke chapter 1, verse 5 to 17. Luke chapter 1, verse 5 to 17. So hindi ko nababasahin, pakilista na lang. At bago kayo matulog mamaya, pakibasa nyo yan. Para bukas may exam tayo, makasagot kayo. Nakikinig pa ho ba tayo? Yung makakasagot, siya ang unang maliligo sa swimming pool. Yun. Siya rin ang unang magmimerenda at sa lahat ng pagkain, siya mauuna. Sa Luke chapter 1, verse 5 hanggang 17. Nakikinig pa ho ba tayo? Sino yung amang mananampalataya? Punong saserdote pa. Anong pangalan niya? Si Sicaraya. At si Sicaraya ay may asawang mananampalataya. At ang kanyang asawang mananampalataya ay si Elizabeth. Yun. Kaya kayo, mag-aasawa ba kayo? Hindi. Oo. Kung yung mga mag-aasawa, sa darating na panahon, mananampalataya ba ang pipiliin ninyo? Yun. So, yung isa hindi mag-aasawa, yung dalawa mag-aasawa. So, nakikinig ka ba tayo? Dito, yung mga dalaga rito na mag-aasawa. Mag-aasawa ba kayo? Hindi. Mayroong isa, hindi. Yung isa, pahigop-higop lang ng juice. Hindi natin alam kung mag-aasawa yan o hindi. Hindi natin alam. Siguro, kung mag-aasawa yan siyempre, yung mananampalataya, no? Pakisabi, mananampalataya, Christian. No? Siya ay
si Zechariah na isang punang sacerdote, the high priest, he has a wife which is also a Christian, Elizabeth. Elizabeth. Nakikinig pa ho ba tayo? So ang ganda, dahil ang mag-asawa ay parehas Christian. Amen po ba? Sino ang kanilang naging anak? Listen very carefully. Kaya ang ganda nito eh. Pag ikaw ay isang mananampalataya, dapat makapag-asawa ka ng mananampalataya rin. Kaya ano ang naging bunga? Listen very carefully, makinig ka, Johan. Ano ang naging bunga? Ang naging bunga, nagkaroon sila ng anak na isang propeta. At ang pangalan ng propeta ay si John the Baptist. Ayun. Kaya kung ikaw ay mag-aasawa, mag-asawa ka ng mananampalataya. Kung ikaw ay hindi nakapag-asawa ng mananampalataya, sikapin mo yung asawa mo maging mananampalataya. Kung yung asawa mo'y backslider, o ligaw at lihis, o mababaw, taken for granted si God, sikapin na ang asawa mo madala sa Panginoon at maging mananampalataya. Maliwanag ba yon? Taas ang kamay ng mga may asawa. Mga may asawang, hindi ko alam kung anong klase ng inyong asawa. At sikapin niyong maging mananampalataya. At kung kayo wala pang asawa at balak mag-asawa, wag muna ngayon, wag nagmamadali. Wag magmamadali. Ay sikapin ninyo ang mapapangasawa ninyo'y mananampalataya upang sa ganoon ang maging produce ay isang prophet, si John the Baptist. Ganda, di ba, no? Father, Christian. Mother, Christian, di ba? Oh, son, Christian, prophet. Ang galing. Ganun yung. Kaya kapag kayo nag-aasawa at niririkisan yung mapapangasawa ninyo, ayos lang yan. Natural lang yan. Kumbaga parang manok lang yan, kinakaliskisan. Sinusuri muna, di ba? May tapa ba rito? Sino yung mga may boyfriend, taas ang kamay para masuri natin? Yung mga may girlfriend, taas ang kamay para masuri. Wala pa. Walang nagtataas ng kamay. Baka tinatago lang o nahihiya lang. So ano ang diin ko bago ako magwakas? Hindi na magkatagal pa. At ito lang gusto kong idiin. Kailangan ikaw ay mananampalataya ni Kristo para ka pumasok ng langit. Kailangan mananampalataya ka ni Kristo upang maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Triple blessing, spirit, soul, and body, at dadamay pa ang iyong mga mahal sa buhay. At maraming sorpresa ang Diyos, lalo na sa mga panahong ito. Ang daming great blessings si God, pero matindi rin ang great judgment ni God ngayon. Kaya wag na ho tayong magpatumpik-tumpik pa. Magpasalamat nga tayo kasi merong revelation na bago pa mangyari. Amos 3:7. The Lord will do nothing unless He reveal to His secret plans, to His prophets, His secret plans. Naunawaan po natin. At ito ang napakaganda, no? So, mananampalataya, asawa, mananampalataya, anak, mananampalataya. Tingnan natin dito sa 2 Timothy 1:5. Tingnan natin. Anong sabi sa 2 Timothy 1:5? I am reminded of your sincere faith. Pakisabi, sincere faith. Nakikinig ba kayo? Yan. Sino ang merong sincere faith? Si Timothy. Galing, no? Merong sincere faith si Timothy. Meron siyang tapat na pananampalataya, dalisay na pananampalataya. At nakakatuwa, siya yung ginagawang successor ni Paul. Paalis na si Paul. Pupugutan na siya ng ulo ni Herod. So no choice na siya. Dumating na yung panahon ng kanyang pagpanaw, pag-alis sa mundong ibabaw na ito. At ang sabi niya, I have fought the good fight of faith. There is a reward in store for me. So, pinakipagbaka ako ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya, merong akong reward. Hindi lang ako, and also those who are longing for His appearing. No, yung mga nasasabik sa Kanya, meron din silang reward. Kaya lahat ng ating ginagawa sa Panginoon ay merong reward. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may reward ka. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng pagtitiis mo, may reward. Huwag kang bibigay, huwag kang bibitaw, huwag kang susuko, sigurado ang reward mo. Amen? Kasi ang masakit, yung ibigayan ng regalo sa kakapaa-atras. Huwag ganon. No, ang Diyos ay hindi pwedeng lumimot. Makakalimot ang tao pero hindi ang Diyos. Amen? So merong sincere faith itong si Timothy. At siya ang ginawang successor ni Paul. No? Ngayon, tingnan natin.
I am reminded of your sincere faith which has lived in your grandmother. Pakisabi, grandmother. Ang galing, oh. Nagsimula ito sa lola. Nagsimula sa lola. No? I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother, Louie. No? Yung grandmother niya si Louie. So doon nagmula, amen? Sino yung mga grandmother dito? Yan. Si Pastora Tonet. No, patungo sa mga anak. At doon sa mga anak, mga ina po. May tao pa ba rito? Oh. Ang galing, kasi apo na niya si Timothy. Kaya makinig kayo maigi, walang laro rito, walang biroan dito, walang utuan dito. Ito ay napakaganda. Na dapat ang pamilya mo yung mananampalataya. No? Kaya itong si Timothy, ang galing. Sapagkat lola niya mananampalataya eh. Kaya ipag-pray mo yung asawa mong nagbabartik. Pag-pray mo yan. Ipag-pray mo yung mga magulang at mga lola mong wala sa Panginoon. O ngayon, ikaw ay dalaga. Isang araw magkakaasawa ka, dapat mananampalataya. Dapat hanggang sa anak mo, hanggang sa inapo mo. Oh. Buhay pa kaya ako noon pag nagkaroon ka ng inapo? Nawa, buhay pa ako. Kasi siguro uugod-ugod na ako noon, nagpipreach pa rin. Di ba? Buksan natin sa 2 Timoteo 1:5. Alam mo, lahat ng apostles, namatay sila martyr. Wag lang si Judas. Kasi si Judas nagpakamatay eh. Matapos siyang magpakamatay, nalaglag siya o naulo. So, patay siya. Ngayon, yung 11, lahat sila martyrs. I mean 10 martyrs. Isa lang ang hindi martyr, namatay siya old age. Sino yon? Si John the Beloved. Pero, tinapon siya sa isla ng Patmos at kung may itatapong ka rito, hindi ka na makakalabas ng buhay. Pero nakalabas siya ng buhay miraculously. At doon sa isla ng Patmos, sinulat niya ang Book of Revelation. Kaya, listen very carefully. Baka may pinagdadaanan kang mabibigat na pagsubok sa buhay na ito at sinasabi mong unfair, baka may revelation sa iyo si Lord Jan. Naunawaan natin, baka may revelation sa iyo si Lord Jan. Kasi sa isla ng Patmos, may kapahayagan si Lord. Kaya sa mga dumarating na pait, problema, pagsubok, laban ng buhay, huwag kang masyadong sumisigaw ng unfair. Baka meron kang matututunan dyan na pwede mong isulat. Amen? Nakikinig pa ba kayo? Di ba dumarating sa punto ng buhay natin na merong mapait na bahagi ng chapter ng buhay natin? Tama ba? Yes, laging may chapter ng buhay natin mapait, malungkot, nakakaiyak, nakaka-discourage, nakaka-distress, nakaka-depress. Pero tingnan natin, baka may revelation si Lord dyan. Baka marami kang matututunan dyan. Maliwanag ba yon? Naunawaan ba ninyo ako? Sino nakakaunawa, pumalakpak? Ako sa buhay ko, ang daming masasakit na naranasan ko sa buhay ko. Pero I learned so much. Ang dami kong natutunan sa mga maraming masasakit na naranasan ko sa buhay ko. Yan. Naunawaan natin. Kaya kung ikaw ay dumaan ng mga pagsubok, may natutunan ka riyan. At kung dumadaan ka ng pagsubok ngayon, tingnan mo ang lesson. At kagaya ni John the Beloved, ay nakasulat siya ng Book of Revelation. Kailan niya ito sinulat? Nung nasa bingit siya ng kamatayan sa isla ng Patmos. So ngayon si Judas nagpakamatay, si John the Beloved namatay ng old age. Yung mga disciple niya, binibit-bit siya. Tapos matanda na siya, nagpipreach pa rin siya. At alam mo kung anong preaching niya? Love one another. Yun ang preaching niya. Si Manny Pacquiao, laban another. Boxing another. Yun si Manny Pacquiao. Pero iba si John the Beloved, love one another. Magmahalang kayo. Yan. Di ba minsan, kung bakit maraming gera dahil nag-aaway-away, tama? Pero alam mo ba kahit sa loob ng tahanan may nag-aaway-away?
Kahit sa loob ng church may nag-aaway-away, di ba? Meron. Pero ang preaching ni John the Beloved, love one another. So ngayon, yung 10 namatay na martyrs. Martyrs silang namatay. Ganoon. Only John the Beloved died old age. At ang preaching niya, love one another. Naunawaan mo ba natin? Palakpakan natin ang Panginoon. So ngayon, bago tayong magwakas, hindi natin ito papakahaba-habain. Part 1 ito ng turo natin kanina. Baka makalimot tayo. So napakaganda na ikaw ay mananampalataya. At ang iyong mapapangasawa ay mananampalataya rin. So wag kang papadala sa mga may abs pero hindi mananampalataya. Sa meron siyang Coca-Cola body, no, in can. Pero hindi naman mananampalataya. At sikapin mo ang iyong minamahal, dalhin mo sa Panginoon, gawin mo siyang mananampalataya. Upang sa ganoon, makapag-produce kayo ng John the Baptist. Amen? Pero ang ganda, etong si Timothy, hindi siya anak. Apo siya, ha? Kasi si John the Baptist, anak ito eh. Pero ang kagandahan nito ni Timothy, apo na siya. Nagsimula siya sa lolang si Louie. Kaya Pastor Rotten, tulog ka ng tulog eh. Kaya yung mga anak mo matutulog din sa preaching, pati apo mo niya matutulog din. Oh. Kaya pag tulog ka ng tulog, yung biyaya tutulog din sa'yo. Kita mo yung mga iba, ang daming biyaya, gising kasi sila eh. Kasi pag nagpapaagaw na yung mga angel ng biyaya, gising sila, nakakasalo sila, ikaw tulog ka. Wala nangyayari. Pero kahit tulog ka, nag-amen ka, no? Amen. It's a miracle from God. So, ganun, di ba? Lola, si Pastor Tonet, dapat yung mga, di ba, nagpatotoo ka nung Sunday? Yung asawa mo, babaero? Ipinatotoo mo yun. Narinig kayo ng asawa mo yun? Narinig ba niya? Hindi. Ipinatotoo mo yun. Alam mo kung bakit babaero asawa mo? Ang tangkad eh. Ang puti. Ang gandang lalaki. At saka, mapera. Ikaw ba naman, mambababae ka nang wala kang pera? Siyempre, pag nang babae ka, may pera ka. Anong gagastusin mo sa babae mo? Oo. Di ba? Di ba? Ikaw kasi nag-asawa ka ng maputi, matangkad, gwapo at mapera eh. Pero okay lang yan. Cross mo yan eh. Carry your cross and follow me. Uy, pinatotoo mo yan ha. Inulit ko lang. Pero born again na asawa mo ngayon, di ba? Born again na. So mabuti na lang may pangako ang Diyos, di ba? Acts 16:31, di ba? Sa pagsampalataya mo, buong sambahayan mo'y maliligtas. Amen? Kasi Abet, born again yun eh. Abet, born again ka. Kaya, ano pa naman yung taong yun? Umiinom, nasa FB talaga umiinom, tapos kumakanta pa yun eh. Grabe, ibang klase. Saan ka naman nakakita na habang umiinom, inilalive pa, kumakanta pa? Mabuti hindi nilalive yung pambababae. Joke lang. So ngayon, ang ganda, di ba? Nakita ninyo? Mananampalataya, di ba? Tapos nagkaroon ng asawang mananampalataya, ang na-produce is prophet. Si John the Beloved. John the Baptist. Ngayon, ito si Lola Louie. Ang galing, no? Si Lola Louie, nagkaroon ng anak. Yan, parang sila Ate Alice, di ba? No? Nagkaroon ng anak. Tapos yung mga apo, pati yung mga apo, kita mo, nagkaroon siya ng anak, mainit sa Panginoon. Ano pangalan ng anak niya mainit sa Panginoon? Elena. Init. Sobrang init. Umaapoy talaga. Tumatawa kayo, pero totoo yan. At sino ang na-produce? Si Joke. Di ba? Joke, asan ka? O, di ba? Siyempre, mainit yung lola. Mas mainit yung nanay. Umaapoy talaga. Ang pangalan, Elena. O, sino na-produce? Si Joke, di ba? Naunawaan natin? Naintindihan po ba natin? Ayun, ang galing. Na kapag ikaw ay lola, ito wala nang biroan. Pag ikaw ay naging lola o lolo, naging matibay ka talaga, no? Madadala mo ang anak mo eh. Yes. Tapos pati apo mo. At Ate Alice, di ba, ito walang biro. Di ba pag nakikita mo yung mga anak mo naglilingkod sa Diyos, ang saya-saya mo? Tama po ba?
Yun ang pinakakayamanan mo, di po ba? Ayun. So, pag makikita mo, hindi lang yung mga anak mo, pati mga inapo mo pa, di ba mas lalong masarap? Nung nakikita nyo po na si Jok na tulog na, tulog na. Nasaan naman si Jok? Jok, asan ka na? Nung nakita po nyo na si Jok na naglilingkod sa Diyos, ano pong pakaramdam niyo, Ate Alice? Ano po yun? Nung nakita po nyo na si Jok naglilingkod sa Panginoon, ano pong pakaramdam nyo? Ano pong pakaramdam nyo? Nung nakita po nyo si Jok naglilingkod sa Panginoon? Galak na galak. Ito mo, nakikinig ka ba kayo? Hindi lang galak, galak na galak. Kaya sikapin ninyo, ito, wala nang biruan, sikapin ninyo na yung mga anak nyo ay nasa Panginoon. Yan. Kaya Sister Mel, yung anak mo, di ba, si Erica, dapat pag nagkaasawa yung Christian, tapos yung magiging anak nun, apo mo, naglilingkod din sa Diyos, di ba? Kaya sabihin mo kay Erica, Erica, mag-aasawa ka, Christian, ha? Matagal pa yun, mga 30 years pa. Tapos dapat yung anak mo naglilingkod din sa Panginoon hanggang inapo, no? Di ba ang sarap nun? May tao pa ba? Kita nyo anong sabi ni Ate Alice? Galak na galak. Totoo yun. Napakasarap na nakikita mo na yung mga mahal mo sa buhay ay naglilingkod sa Diyos. Tama? May tao pa ba rito? Oh, sino pa yung mga nakakaramdam na yung kanilang mga mahal sa buhay ay naglilingkod sa Diyos at masayang masaya kayo? Yan. Ikaw, Mayang, kumusta ka? Nung nakita mo yung anak mong naglilingkod sa Diyos, masaya. Ay, wala pa pala tong anak. So, naunawaan po ba natin? Galak na galak, di ba? Ang saya-saya. Kita pa ba rito? So, ano ang dalangin natin? Ang dalangin natin, manatili ka sa Diyos, magpatuloy ka. At makapag-asawa ka ng Kristiyano. At yung asawa mong hindi Kristiyano, dalin mo sa Panginoon. Amen? Gawin mo siyang Kristiyano. No? Ngayon mo siyang Kristiyano. Hindi na siya babaero, hindi siya nagbabartik, hindi na siya bungangera, hindi na siya chismosa. Ganon. Kasi si Kristo ang solusyon, di ba? Si Kristo kahit na murahin mo yan, suntukin mo yan, sipahin mo yan, ikulong mo yan, hindi yan nababago. Ang babago lang talaga sa kanila, walang iba kundi si Kristo. Si Kristo lang ang kailangan natin. So ano ang dinidiin sa atin sa oras na ito? See to it that your whole family is Christian. In order, husband and wife are Christians. In order to produce a baby Christian. And also to produce an apo Christian. May tao pa ba rito? Apo Christian. May tao pa ba? Ayun. At alam niyo bago tayo tuluyang magwakas, meron sa banal na kasulatan na ang pangalan nila si Priscilla at saka si Aquila. At alam mo ba, hindi lang silang pamilya ay Christian. Alam mo, nakikinig pa ba kayo? Sila ay mga pastor at pastora. Ganda, no? Ito pa ba? Mag-asawa, pastor at pastora. At itong napakaganda, dito na ako magwawakas. Alam mo ba kung saan ang church nila? Nasa bahay nila. Wala sa mall. Wala sa mall, wala sa sinihan. Wala sa katedral. Ang church nila ay nasa bahay nila. Nakuha ninyo? Sino yon? Anong pangalan nila? Si Priscilla at saka si Aquila at saka si Pilumon at saka yung asawa niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Naintindihan po ba natin, minamahal? Gusto niyo po bang palakpakan muna saglit ang Panginoon? Kaya makikita natin, before we close, dalawang na lang itong babasahin ko. Romans 16, 3-5. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Yan. So sabi ni Pablo, ipinagmamalaki ni Pablo si Priscilla at si Aquila. Amen? Yung mag-asawang ito, makisabi mag-asawa. Yung mag-asawang ito na kasama niya sa ministry. May tama ba rito? Walang sumasagot. Oh.
Kasama niya sa ministry. Pinagmamalaki ni Pablo. Bagaman si Pablo walang asawa, hindi nagkapag-asawa. Pero pinagmamalaki niya, nagbigay ito ng buhay, itong mag-asawang ito. Ang pangalan nila ay si Priscilla at saka si Aquila. Pinagmamalaki niya. At ang kagandahan nito, ituloy natin ang pagbasa. Greet also the church, may tao pa ba rito? That meets in their house. Mga kapatid, ngayon na lang nauuso ang mga churches, cathedral, ang mga churches nasa mall, nasa theater, nasa auditorium, etc., etc. Pero nung unang panahon, ang mga churches nasa bahay lamang. May tao pa ba rito? Paano mo masasabing ang church ay church, no? Hindi ito building. Oh, listen very carefully before I close. Ito po yan eh. 2-3 nagkatipon sa pangalan ni Jesus. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa kanilang kalagitnaan. So kahit saan pa sila magtipon, 2-3 sila, church na yan. At ito ang nakatutuwa kay Priscilla at kay Aquila. Ang church nila ay nasa bahay nila. Brethren, see to it na ang bahay mo ay bahay ng Panginoon. May tao pa ba rito? Napakaganda na mayroong mga Bible study sa loob ng inyong tahanan. May gawain sa loob ng inyong tahanan. Alam niyo ba ang mga Catholic, meron silang prosesyon. Tapos, every week, inilalagay nila ang rebulto, di ba? Nasubukan nyo na yon? Yung rebulto ilalagay sa isang bahay, di ba? Every week yan. One whole week, yung rebulto nasa loob ng bahay na yan. Ililipat na naman yan, isa na naman, panibagong bahay na naman. Ino-offer nila yung bahay nila para sa rebultong iyon. Tapos magpapakain sila, etc., etc., magdo-donate sila. May tapa ba rito? Pero mawalang galang na sa mga Katoliko, hindi totoong Diyos yun. Pero ino-offer nila. At hindi lang yun, pagdating ng mahal na araw, di ba, may pasyon sila. Nagpapasyon sila, ang lalaki ng rebultong dinadala sa bahay nila. Tapos kumakanta sila, di ba? May tao pa ba rito? Kung yun ay mawalang galang na sa mga Katoliko, kung yun ay nagagawa nila sa hindi naman tunay na Diyos, how much more sa Diyos? Buksan natin ang ating tahanan sa mga prayer meetings. Buksan natin ang ating tahanan sa mga Bible studies. Buksan natin. Ang lagi ko nga sinasabi, yung mga malalapit na lugar-lugar, magtipon kayo dyan, mag-prayer meeting kayo. At kung kayo yung malalapit dyan, magtipon-tipon kayo. Mag-Bible study na kayo. Magpalakasan kayo. Lipatan kayo ng bahay. O dito tayo kay Sister Connie muna ngayon. Dito tayo kay Sister Rosalie. Dito tayo kay Sister Jenny. O dito tayo kay Sister Lisa. Di ba? May tapa ba rito? Alam sumasagot? So ganoon. Kaya nalulungkot ako pag yung mga gawain sa bawat lugar nawawala. Kasi may mga gawain tayo dyan eh. At huwag nyo nang hintayin, naghahanap pa ng tagapagturo. Kasi po, pag hindi taga Manila, hindi sila attend. Mali. Kapag naipakita mo sa kanila na mahal mo sila at naipakita mo sila sa kanila na the best ang ginagawa mo para sa kanila, kahit sa tingin nila parang may kulang ka dahil hindi ka Manilenya at hindi kayo Manilenyo, mamahalin ka niyan. May tama pa rito. Sino rito mga taga-probinsya, taas ang kamay? Pumapayag ba kayo na ang mga taga-Manilenya mas maganda kaysa sa inyo? Mas gwapo kaysa sa inyo? Mas magaling kaysa sa inyo? Hindi totoo yan. Kaya huwag kayong papayag na, kasi pag hindi po taga-Manila, hindi po sila attende. Hindi totoo yan. Eto, sasabihin ko to sa inyo. Ako po yung nagigitara. Hindi Sunday worship yon, Sabado. Bible study. Hindi dumating yung pastor. Nag-praise and worship muna kami. Minsan, pag wala nga mga awit, ako na rin eh. Akin na lahat. Ngayon, yung pastor na eh. Dapat sa kanya na. So, hindi pwede hindi ko ituloy. So, ang ginawa ko, binitawan ko yung gitara ko, hindi ako ready, nag-preach ako ngayon. Ito yung Bible study namin. Napalakas yung boses ko.
Akalain mo bang nung nagpatanggap ako, pati kapitbahay nagtaas ng kamay? And this is true. Pati mga kapitbahay nagtaas ng kamay. Nabalitaan ngayon ni Pastor. Si Pastor Robert pa yun. Pastor Robert Montemayor. Nabalitaan niya. Baderiki, sabi niya, ang ganda nung nangyari nung Sabado sa Bible study natin pati pala mga kapitbahay tumanggap. Ganito gagawin natin, Baderiki. Ikaw na ang hahawak ng ating cell group Bible study kada Sabado. Di ako na ngayon. Ako na yung nagigitara. Minsan ako pa nagpapaawit, ako pa turo. Kaya pag pastoral, di ba? Ang ginagawa ko yung gitara, sinasabit ko rito yan. Tapos kakalabitin ko yan. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Ako pa rin nagigitara. Ako pa rin nagpapastoral. Tanggapin mo na ang Panginoon. Ganun. Tapos, meron dong matanda. Si Kuyang Dangding kung tawagin. No? Hindi ko maintindihan. No? Tumanda yatang walang pinagkatandaan yun. Sa dami ng mga na-bless, siya lang yata hindi na-bless. Tapos, sabi niya sa akin, ito, makinig po kayo sa akin. True story ito. Sabi niya, Baderiki, hindi ka pwede rito, hindi ka bagay dito. Malamig kang magturo. Ang sakit nun Samantalang kapitbahay nga niya, tumanggap Tapos siya liko yung puso, hindi tumanggap. Malamig daw ako magturo. Siguro, mahilig mag-ice water yun. Panay siguro inom ng ice water nun. Yung Kuyang Dangding na yun. So, ang nangyari, makinig kayo maigi sa akin. Hindi ako umatras, hindi ako sumuko. Lumuhod ako. Nanalangin ako sa Panginoon. Lord, hindi naman ako nagpresenta para mangaral. Nagkataon lang na absent si Pastor Robert. Ako nakapangaral. At nalaman niya, napalakas yung boses ko kasi nakalulun ako ng mikropono. Tumanggap yung mga kapitbahay. Sa akin na ibinigay yung gawain. Tapos merong mahilig sa ice water at malamig daw ako magturo. Alam mo, lumuhod ako. Nanalangin ako sa Panginoon. Listen very carefully. Makinig kayo maigi sa akin. Ito ang sabi ko, Panginoon, kung talagang nilalagay mo ako riyan, patunayan mo sa Kanya. Hindi ako magpapatunay sa Kanya, ikaw. Kasi hindi ko naman nilagay sarili ko Hindi ko naman pinresinta So patunayan mo po sa Kanya. Nag-share uli ako ng Bible study. Makinig kayo sa akin. Pagkatapos kong mag-share ng Bible study, si Kuyang Dangding lumapit sa akin. Ito sabi niya, Baderiki, ikaw talaga ang nilalagay ng Diyos dito. Amen! Kaya pinahawak sa iyo ang youth at maraming pagsubok si Satanas, huwag mong bibitawan. Pinahawak sa iyo ang praise and worship, maraming pagsubok si Satanas, huwag mong bibitawan. Pinahawak sa iyo ang gawain dyan sa lugar na yan, sa ganito, sa malapit sa inyo, sa tahanan ninyo, huwag mong bibitawan. Talaga namang maraming pagsubok na dumarating Marami naman talagang basher, marami naman talagang hater At yung minsan may mga ingkitero at ingkitera pa Bakit? Kasi ayaw nilang ikaw ang namumuno dyan. Gusto nila, sila ang namumuno. Minsan, sa isang gawain, may sinugo ako. Tapos nagturo siya ron. Tapos may nagsumbong sa akin. Yung pong sinan yung tagapagturo ron, hindi po maintindihan yung mga aral na ginagawa niya. Ganun ba? Sige, palitan natin, ikaw ang pumalit. Ayaw naman niya. Kinikriticize niya kasi hindi raw maayos magturo. Pero ayaw naman niyang pumalit. Ano yun? May tapa ba rito? Parang doon sa isang probinsya sa may Candaba, Pampanga, ang nagpapastora doon, babae. Meron dong isang lalaki, sabi niya, wala sa Bible, hindi biblical na ang babae nagpapastor. Lihis Mali ang kanyang interpretasyon. Lihis. Itong sabi ko sa kanya, kinausap ko siya. Sige, ganito gawin natin. Yung pastora roon, pababain natin, ikaw magpastor. Ayaw naman niya. May tao pa ba rito? Walang sumasagot. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw talaga ang pinili ng Diyos. Ikaw talaga ang tinawag ng Diyos. Huwag kang maniwala sa mga basher, mga hater, mga inggitera. May tao pa ba rito? Ikaw talaga. Lagyan mo ng Bible study ang inyong tahanan. Humayo ka at maglagay ka ng mga Bible study riyan. Tumayo ka, manindigan ka. Alam mo ba, ang pagpaparami ng churches, ang pagpapalaki ng churches, alam mo kung paano nagmumula yan? Yung kapitbahay mo na dinadala mo sa church,
Doon kayo dumadami. Yung mga classmate mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga natuturuan mo. At ngayon, may karagdagan. Kasi may radio, may TV, may social media. Noon, radio. Si Father Ronnie, radio yan eh. Paano ka nakapakinig ng radyo, Father Ronnie? Ayun. Naghahanap siya na totoo, yun ang nabungaran niya tayo. Si tayo ang totoo eh. So ayan siya, nabago siya. Dati siyang nagbabartik. Ngayon hindi na. Oh. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya paano lalago ang church? Paano lalaki ang church? Paano dadami yan? Yung pamilya mo, yung kapitbahay mo, yung tinitindahan mo, yung nagtitinda sa'yo. Yung mga hinahayuan mo, sinesel group mo, bina-Bible study mo, ngayon may karagdagan. Yung mga tinetext mo, tinatawagan mo, at yung mga nanonood sa ating radio at saka sa cable TV, at saka sa mga social media. May tao pa ho ba rito? So anong kagandahan kay Priscilla at saka kay Aquila? Hindi lang sila Christian. Ano ang kagandahan kay Pilimon at saka sa asawa niya? Hindi lang sila Christian. Merong gawain sa kanilang tahanan. Amen po ba? Huwag niyo pong hayaang nawawalan tayo ng gawain sa bawat lugar. Kahit gaano kayo kabisi, please, lagyan niyo yan. Huwag niyong pababayaan. Magpalitan kayo ng tagapagturo. Magpalitan kayo ng mangunguna sa prayer and fasting. Huwag kayong papayag na hindi nalalagyan ng mga gawain. Naunawaan po ba ninyo ako? Huwag kayong papayag. Makikita nyo yan sa Book of Philemon. Isang chapter lang naman ang Book of Philemon eh. Kaya kung babasahin mo yung Book of Philemon, isang chapter lang naman yun. At makikita mo ron na tuwang-tuwa si Pablo sa kanila. Bakit? Sapagkat si Philemon, pastor. Pastor si Philemon. At hindi lang pastor si Philemon, pati asawa niya, naglilingkod sa Diyos. At hindi lang sila naglilingkod sa Diyos, meron pang church sa loob ng kanilang tahanan. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? May church pa sa loob ng kanilang tahanan. Makikita niyo si Philemon. Isang chapter lang naman si Philemon eh. At pwede niyong basahin yung istorya ni Philemon. Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friend and fellow worker. Also to, hindi ko alam kung ano spelling nito, Apia o Apia. No? Kahit pa tilapia, pwede na rin. No? O kaya, bahala na. Pero ang kagandahan dito, hindi magaganda mga pangalan nila, di ba? Pero naglilingkod sa Panginoon. Our sister and Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets to your home. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Wala pong sumasagot. Ano ang mas maganda? Sugalan sa bahay ninyo o Bible study? Chismisan sa bahay ninyo o Bible study? Alam mo, meron akong best friend, si Henry Despi. Best friend ko talaga yun. Ngayon, one time, bumalik ako sa aming lugar. Hinanap ko siya. At pagdating ko sa aming lugar, lumipat na siya. Pero, the same barangay pa rin. Barangay San Antonio, Quezon City. So ngayon, napunta ako sa bahay niya. Alam mo, sa bahay nila, that time nagkakaroon sila ng sugal. So wala siya. So nag-iwan ako ng cell number ko para kontakin ako. Hindi ako makontak. Kasi mahihiya yun eh. Kasi alam na niya, ako yung mangangaral na. Amen po ba? Kumusta yung kapitbahay ninyo? Anong meron sa kapitbahay ninyo? Bingguhan? Oh, di ba? Meron ganyan. Sa bahay nila may nagiinuman, di ba? Are, tagay tayo, tagay. So maganda, ang nasa bahay natin ay gawain ng Panginoon. May tao pa ho ba rito? At kung kayo ang humahawak dyan at natigil, pwede po bang ibalik ninyo? Pakisabi mga sa katabi mo, ibalik mo.
Ibalik niyo yung mga paghayo ninyo. Ibalik ninyo yung mga pangangaral ninyo. Ibalik ninyo ang mga ministering hinahawakan ninyo. Whether it is jail, whether it is police. Alam mo, para sa akin ha, ako kilala ninyo ako eh. Mas priority ko ang ministry. Katotoo lang. Pero dahil priority ko ang ministry, hindi ako nilimot ng Lord. Yung mga bagay na hindi ko dapat maranasan, nararanasan ko. Yung mga lugar na hindi ko dapat napupuntahan ko. Maraming magagandang bagay na hindi ko ninais, nangyayari at nagaganap. Basta ako concentrated lang ako sa ministry. Kaya, ibalik ninyo. Napakaganda na kayo ay humahayo. At mas maganda, pamilya kayong humahayo. Nakakatawa. Kung meron kayong mga kapamilyang naliligaw at nalilihis ng landas, ibalik ninyo. At kung sakasakaling sa inyo nakagawa ng kasalanan, patawarin na rin ninyo at hayaan na lang ninyo ang Panginoon ang magtawid sa kanila at magbigay sa kanila ng second chance. At naway sa kanilang pagbabalik loob sa Diyos, ibigay na nila ng todo ang buhay nila sa Panginoon. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Ano po ang ating pinag-aaralan? Maganda na ang asawa ay mananampalataya. Ang anak, propeta. Ang ganda na ang lola, si Louie, yung kanyang anak, si Eunice. Si Eunice ang pangalan ng anak ni Louie. At ang apo ni Louie ay walang iba kundi si Timothy na naging successor ni Apostle Paul. At ang ganda ng pamilya ni Priscilla at Aquila at maging ni Philemon, no, hindi lang sila naglilingkod sa Diyos, merong church sa kanilang tahanan. Amen po ba? Actually, alam niyo bang ang Kingdom of Jesus Fellowship kung saan nagmula? Sinong nakakaalam? Saan nagmula ang Kingdom of Jesus Fellowship? Saan tinayo ang Kingdom of Jesus Fellowship? Alam niyo kung saan? Sino sasagot? May reward. Sa bahay ni Mama Ging. Doon nagsimula ang Kingdom of Jesus Fellowship. Ang keyboard ni Mama Ging maliit. Tapos gitara, siya na lahat. Siya na lahat. Siya rin ang unang tamburiner. Siya ang unang tamburiner ng KOJF. Gusto niya mag-special number siya bukas? Kaya ngayon, balik na naman ang KOJF main church sa bahay na naman ni Mama Ging. May tao pa ho ba rito? Kaya sumaya ka. Kung kayong pamilya ay naglilingkod sa Diyos, sumaya ka. Kung ang bahay ninyo ay gawain ng Panginoon. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Oh. Tingnan ninyo yung lugar ninyo, magrupo-grupo na kayo riyan. At yung mga iba pang ministeryo na bukas pa sa atin, balikan ninyo. Kung sarado na sila, wala na tayong magagawa. Pero hanggat bukas pa sila sa atin, balikan ninyo. Amen po ba? Hindi niyo ba nakita nung anniversary natin, di ba? Nagdatingan sila, di ba? Nagdatingan sila. Na mga hindi na uma-attend, nagdatingan sila. At nakita ko pa nga sa mga video, di ba? Dito ay masaya, doon ay masaya, sa KOJF laging masaya. Iba ang ngiti nila nung sila nakabalik ng KOJF. May tao pa ho ba rito? Alam nyo kung bakit iba ang ngiti nila nung nakabalik sila ng KOJF? Alam nyo kung bakit? Alay, kagaganda at kagagwapo ninyo. Ane, tingnan mo yung katabi mo. Oh. Talagang mamimiss talaga nila kayo. Di ba? May tao pa ba rito? Walang sumasagot. So ano po ang ibig kong tukuyin dito? Magandang ikaw ay Kristiyano, kung di ka na mag-aasawa, Kristiyano ka pa rin. Kung mag-aasawa ka, Kristiyano. Kung magkakaanak ka, Kristiyano. Hanggang kaapu-apuhan mo. At napakaganda pa, kung sa loob ng tahanan ninyo ay merong gawain ng Panginoon. May Bible study, may prayer meeting. Kung sa lugar ninyo may gawain ng Panginoon, may Bible study, may prayer meeting. Minsan kahit hindi tayo magsama-sama palagi, kasi magkakaibang lugar na tayo, di ba? Pero minsan, once in a while, sa mga ganitong gawain, dapat nagsasama-sama tayo eh. Minsan lang ito eh, di ba? May tao pa ba? Kasi minsan lang ito eh. Ganun yun eh. May tao pa ho ba rito?
Yun. At saka meron namang live streaming eh. Para maka-ano tayo roon. Kaya kita mo kanina, ngayon, hindi na tayo naka-live. Naka-record na lang ito. Pero kanina, nilive ko yun. Para bigyan sila ng chance. Yung wala rito. Pero ngayon, hindi na to naka-live. Hindi natin ilalive lahat. May tao pa ho ba rito? Ganoon yun. So anong natutunan natin sa oras na ito? Masarap ang maging Kristiyano. Pero dapat ang magiging jowa mo ay Kristiyano. Sa takdang panahon, mga 35, 40, nakapag-asawa ka dapat Kristiyano. At ang magiging anak mo dapat ay Kristiyano. Hanggang apo mo ay Kristiyano na kayo'y naglilingkod sa Diyos at hindi lang yun. Kung magagawa mo pang itayo ang gawain ng Panginoon sa inyong tahanan, merong prayer meeting, may Bible study, may church dyan, gawin natin. May tao pa ho ba rito? Ganun yun. Amen? Amen. So tayong lahat ay tumayo. At habang tayong lahat ay nakayukot nakapikit, manalangin tayong tumatag tayo, tumibay tayo. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, tumatag tayo, tumibay tayo. Lumakas tayo. Anumang problemang dumating ay hindi tayo matitinag. At ang ating sambahayan, anumang problema, pagsubok, laban ng buhay, ay hindi ito matitinag. Sino man sa ating mga mahal sa buhay ang naligaw at nalihis ng landas, ibabalik ng Diyos. Sino man ang nawalay sa atin ay ibabalik ng Diyos. Sige po, kausapin niyo ang Diyos. Simulan mo sa sarili mo. At ikalawa sa pamilya mo. At naniniwala ako, yamang ito ang naging team natin. May dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa ating tahanan, sa ating pamilya. Kasabay pa ng matinding pagpapala, blessing at promosyon na ibubuhos ng Panginoon. Sige po, kausapin niyo ang Diyos. Patuloy niyong kausapin ng Diyos. Italaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Italaga mo ang pamilya mo at mga mahal mo sa buhay sa Panginoon. Ako, nakita ninyo, ako buhay, ako na patotoo. Hindi ko priority ang maraming bagay. Birthday ko sa Mayo, pero wala yan sa isip ko. Ang isip ko, yung Teatro Marikina. Nandun ang isip ko. Huwag na nating i-celebrate yun. Okay lang ako. Kahit na dibo ko pa yun. Sige po. And ikaw mismo, i-bless mo tahanan mo. I-bless mo ang house mo. I-bless mo ang family mo. I-bless mo ang asawa mo, ang anak mo, magulang mo, mga kapatid mo. Yung mga sticker natin dyan, mag-uwi ka nyan. Ipaskil mo yan. Kung wala ka pang kalendar, ipaskil mo yan. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hand. If it's a way to prove my love when feelings go away. If it costs me everything. Habang tayo umaawit, I pray, pagalingin ng Diyos ang ating karamdaman. And I pray ang member ng ating family may sakit, pagalingin ng Diyos. Palakasin at palusugin ng Diyos. At anuman ang kabiguang dinadanas, bigyan ng tagumpay ng Diyos. Pagpalain ni bless, i-promote. Yung blessing ni Abraham ay maranasan natin ng ating mga pamilya. Urarabashikalalahan nararahanda. Urarabashikalalahan nararahanda. Come on.
Itaas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Taas po natin. Tugtog lang muna. Wala mo ng kanta. Tugtog lang. At habang nakataas ang ating dalawang kamay patungo ng langit, pinapagpala kita pati ang iyong pamilya. Pinapagpala ko ang iyong buong sambahayan. At pati istruktura ng inyong buong sambahayan ay pinapagpala ko. Mula bubong hanggang sa lupa. Paikot. Mula labas hanggang loob. Let the blessings of God flow in Jesus' name, the Son of the living God. Let promotions, let healing, let miracle, let success, victory. Ura rabashika rabahanda labasyanda. Riyanda rabahanda. Yes, Lord, in Jesus' name. Release all the blessings of the cross of the Calvary sa kanilang buhay, sa kanilang sambahayan, sa kanilang pamilya, maging sa kanilang tahanan. Pati mga trabaho, pati mga negosyo, pati pinagkikitaan nila. Lahat po ka ng Panginoon kung ano man ang meron sa kanila na pinagkatawala mo sa kanila. Lord, let it be blessed in Jesus' name. Sumama ang iyong kapangyarihan. Ura rabasyanda. Walang kabiguan sa mga naglilingkod sa iyo. Tanggalin mo po sa kaisipan nila ang kabiguan. Dahil walang kabiguan sa mga naglilingkod sa iyo. Laging panalo, laging tagumpay. Walang kabiguan. Dumarating ang problema, pagsubok, laban ng buhay, pero hindi nagtatagumpay ang dyablo sapagkat walang kabiguan sa mga nagbibigay ng buhay sa Panginoon. Palakasin mo, Panginoon, ang kanyang mga tuhod na nanghinat ng labig at bumangon siya, Panginoong, muli sa paglilingkod ng matindi, Panginoon. At dalangin ko po, Ama, na makasama ang kanyang pamilya, ang kanyang sambahayan sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Find the divine way, find the miraculous way, that they will all come to KOJF, that they will all serve God in the KOJF. Urarabashiri riyanda rara, handa rara kiyanda lalahanda, riyando riyanda rayande, riyanda. At yung mga gawain mo, Panginoon, sa kanilang mga tahanan o sa mga lugar nila, naway patuloy niyo pang pagpalain at magbukas ka pa ng mga KOJF Church sa kanilang tahanan, sa kanilang mga lugar. At sila po ang manguna, tumayo, tumindig, Panginoon. I-gather nila ang mga kabataan. I-gather nila ang mga katandaan. I-gather nila ang iba't ibang uri ng tao, dakilang Diyos. At naway maging priority nila na mahalin ka at paglingkuran. Sapagat may pangako ka, Panginoon, na kapag inuna namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, isusupply mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sobra-sobra pa, dakilang Diyos. Kaya ilagay niyo po sa kanilang puso, dakilang Diyos, ang malalim na paglilingkod sa iyo, ang malalim na pagtitiwala. At sa oras na ito, tanggapin natin ang kalakasan at kalusugan ng Diyos. Tanggapin natin ang kagalingan ng himala ng Diyos, ang blessing at promotion ng Diyos, ang success and victory, at ang mga iba't ibang surprise pa na ibibigay ng ating Panginoon. Ura rabashiri ribihanda. At habang tayo naglilingkod sa Diyos, walang atake ng kadiliman ang makapananaig. Bagkus ay tuloy-tuloy ang ating pagtatagumpay. Oh, salamat po, O Diyos ng marami. Salamat po, O Diyos ng marami. Meron ako nakikita, maaring nandito ka o ikaw ay nakikinig at nanonood. Recorded ito pero i-air ito. Merong sa parte ng ulo mo andiyan yung sakit, pinagagaling ka ng Diyos. At merong kagulumihanan sa iyong kaisipan, inaalis ng Panginoon. May mga araw, gabi na mapanglaw ka at hindi ka makatulog. Mapanglaw ka, it means you're sad. At hindi ka makatulog, you are now set free. At meron ako nakikita na sa parting hita pababa, the Lord is healing you. Parang may may pain ka riyan. The Lord is healing you. At maging sa parte ng kanang kamay ang nakikita ko, the Lord is healing you. At ito pa ang sinasabi ng Panginoon, the Lord will allow us to travel from one place to another. More blessings and promotions are coming. More money are coming, says the Lord. More money are coming. More of God are coming. Kaya sa oras na ito, buksan ninyo ang inyong puso na manampalataya na higit pa sa ating inaasahan ang kayang ibigay ng Diyos.
sobra pa sa ating iniisip ang kayang ibigay ng Panginoon. No eye has seen, no ear has heard, the goodness of the Lord has in store for us. Taas niyo pong muli ang inyong kamay patungo ng langit. Yes, Lord. Walang didilat, manatiling nakayokot nakapikit. At habang nakataas ang inyong mga kamay, you will feel the loving touch of God. At makikita nyo at mararamdaman ninyo, hinihila kayo ng Diyos pataas. Level up! Soaring high! Up and away! Walang didilat, manatiling nakayokot nakapikit. Yes, pati mga kabataan. Yan. Pati mga kabataan dun sa likuran, pati sila ay inaangat, tinataas, binibless, pinopromote ng Panginoon. Bata pa lang ang mga ito ay makikita na nila ang kabutihan ng Diyos. And they will also pray and fast, and they will also sing and dance, teach and preach, and they will also preach the gospel of Christ. Kasi sa mga darating na panahon, makikita natin maraming mga katandaan ang maglilingkod sa Diyos at maraming kabataan ang maglilingkod sa Diyos. Maraming nangihinat ng lalimig ang hindi na. Maraming may sakit ang wala na, na ibig sabihin magagaling na, malalakas na, at malulusog na. Yes. Sige, manatili lang nakataas ang mga kamay, huwag niyo ibaba. At di na ako kailangan pang bumaba at magpatong sa inyo ng kamay. Hayaan niyo na ang Diyos mismo ang magpatong sa inyo ng kamay. Robo ko, robo shiribiyanda. Level up, soaring high, up and away. We will serve the Lord. We will serve the Lord even when trials come. Nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. Our chosen generations, we are the sons of God. And we will serve the Lord, and we will serve the Lord. And as for me and my house, yes, Lord, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve. Sing it again. We will serve the Lord even when trials come. Nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generations. We are the sons of God. And we will serve the Lord. We will serve the Lord. And as for me and my house, we will serve the Lord. And we will serve the Lord. And we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we
we will serve the Lord. Yes, Lord. Hanggang sa pagtulog namin mamayang gabi, ang pangungusap mo'y patuloy na darating. Hanggang sa panibagong bukas, panibagong kalakasan, at panibagong pangungusap mo ang mararanasan namin. Paghahatid sa amin sa aming highest calling and perfect destiny in Christ. Panibagong dagdag kaalaman at panibagong lakas at kapangyarihan at panibagong puspus, Panginoon, ng iyong presensya at ng iyong kagalakan. At tunay nga po, Ama, lalabas kami sa lugar na ito sa Sunday, Panginoon. Our lives will never ever be the same again, and even our loved ones, Panginoon, ay makakasama namin at mararatnan namin sila, Panginoon, na merong ngiti sa labit. At ngayon na nga, Panginoon, sama-sama kami sa pagpupilpil ng aming highest calling and perfect destiny in Christ. Salamat, Lord, punong-puno ng biyaya ang aming tahanan, puno ng pagpapala. Salamat po, Diyos ng marami, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Bago mag-closing prayer tayo, no? Pero bago kayo matulog mamayang gabi, ipanalangin ninyo na mas dakila ang gagawin ng Diyos bukas. So, mas malalalim na revelation bukas. So, bukas, 7:30 tayo, ha? Bakit tayo maaga bukas? Kasi yung mainit, wala tayong gawain. Kasi pag mainit, hindi tayo makapag-concentrate. Tama ba? 7:30 ba bukas? Yun ba ang in-announce ni Pastor Road? Oo. So, yun. So, matulog na kayo ng maaga. Ngayon, kung gusto niyo wag muna matulog, nasa sa inyo. If you want to, ano man ang gusto niyo gawin niyo, gusto niyo mag-dive, mag-swim, mag-night swimming, okay lang. Pero dapat bukas, I'm not kidding, pero dapat bukas ang umaga, ready kayo. Tama ba? Yung mainit na oras, doon kayo matulog. Yun. Okay ba yun? Ayos ba yun, mga kapatid? Yun. So, okay. So, sinong mag-close in prayer? Sinong nag-open in prayer kanina? Ha? Si Lynn. Sino ang mag-close in prayer ngayon? Si Sister Lisa. Sister Lisa, halika. Tapos na ba siyang mag-close in prayer? Hindi pa? Sister Lisa, close in prayer, halika. Yan. Yan. Okay. Tayo pa'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa gabing ito, Panginoon, na muli, Panginoon, ay patuloy mo po kaming nire-recharge, patuloy po kami, Panginoon, na binabago mo, at ang araw-araw, Panginoon, na aming mga buhay, Panginoon, Lord, ay patuloy na ang kalakasan ay sumasa amin, Panginoon. At maraming pong salamat, dakilang Diyos, dahil ko ang Diyos na mabuti, tapat, at patuloy na nagpapagaling, gumagawa ng himala sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya, Panginoon. Patuloy nga po, Lord, na hipuin mo ang aming mga pamilya upang kami, Panginoon, upang makasama namin po sila, Panginoon, sa hindi sa araw-araw naming buhay na pagsamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon. At magkaroon kami, Panginoon, ng fellowship, Panginoon, sa bawat tahanan, O God, na magpapatibay sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa pansamantala po namin na pagtatapos, Lord God, ay ikaw po ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. At maraming pong salamat sa iyong lingkod na ginagamit, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain at patuloy, Lord God, na ang kalakasan ay dumaloy sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.